Okay mga batanon, praise the Lord for another day nga gihatag sa Ginoo sa ato karon to enjoy His goodness. Maski naalang ta sa ato ang mga panimalay or nabata sa kung asa man ta karon nga comfortable ta nga maminaw sa atong FB Live, mo watch ani mo fellowship. So mao na gini ang trend karon, mao na gini ang new normal sa for the meantime nga ang ato ang fellowship sa young people na agad siya through FB. And I hope that each one mahimo nato ning mag-take time ta nga ang matag isa ka nato magkadinasigay ta. Praise the Lord ani nga ministry sa Youth Alive Balulang para nga ang matag isa ma-reach out, madasig. Magdinasig kay ang tanan maskin wala ta nakita na physical karon, madasig ta sa pulong sa Ginoo, magdinasigay ta sa kamaayo sa Ginoo pinaagi sa ato ang pag-join ani nga fellowship. Okay, I would like to share to you today about why we need to praise God when delays come. No? Praising God when delays come. So sa atong kinabuhi sa ato mga batanon, lisod kaayo gyud ang word nga delay sa ato. Alabi na sa ato karon na grabe na kaayo ta sa we are into technology na kaayo, di ba? So tanan instant na karon. So maskin sa ato ang side lisod kaayo ang maghulat. Lisod ka ang mga delay sa atong mga desire sa kinabuhi. It could be your love life, it could be a family relationship, it could be nga gi-expect nimo nga job or uban pa nga need nimo, you are in desperate need. Ngano man gialaw sa Ginoo nga naay mga delays. So ang atong foundation sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo as we walk our Christian walk, ang atong pinaka foundation mga igsuon, mga batanon is ang Bible gyud. So atong i-look, atong i-check unsa ang message sa Ginoo in times nga naata sa atong period of delays, no? Ingon sa Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. No, naa sa atong kinabuhi, ingon sa pulong sa Ginoo, all things. Wala na ingon ang Ginoo didto nga some things. If we love the Lord, ang tanan nga mga butang, iyang i-turn out into good, iyang i-work out together para sa tong kaayuhan. So we know that our God is sovereign and He has the ability to manage every aspect of our lives. No, naagid ta kabalo gid ta ana unsa akay gamhanan ang Dios nga sa tanan nga aspect as we submit our lives, as we submit our will to the Lord in following Him. So kabaluta nga sa tanan nga mga butang iyang i-work out na ay mga butang nga dili maayo, na ay mga butang nga mga bati kay sa tong kinabuhi. But God has the ability. He is sovereign mga kaigsunan, mga batanon para i-work niya ang tanan nga mga butang para sa ato ang own good. So despite nga ingon sa Romans 8:28 na kita mga suffering sa atong present times, na ay mga discomfort, na ay mga challenges mga batanon. Pero ang ingon sa pulong sa Ginoo nga ang tanan He can work things together for our common good mga igsuon. So ingana ka maayo siya sa atong kinabuhi. Why is it nga kinahanglan maginato daygon ang Ginoo nga naa magita sa situation nga delayed ang atong mga request, ang atong mga desire, dugay kaayo ang katubagan. Unsa man ang gusto itudlo sa ato karon mga batanon nga why we need to praise the Lord despite ani nga mga challenges, despite ani nga mga, we call this one mga challenges, mga trials sa atong kinabuhi. Okay, as we walk our Christian walk mga batanon, ingon sa 1 Thessalonians 5:18, we are encouraged, ingon ni Paul, that we need to give thanks in all circumstances. Because this is the will of God for us. No, in all circumstances sa tanan nga panahon sa atong kinabuhi, we need to praise the Lord. We are commanded, we need to be thankful because of the Lord has done for us. Maudi ay mga kaigsuunan, mga batanon, that we need to praise God in time sa atong delay sa atong kinabuhi, sa tanan nga atong gi-expect. We need to praise the Lord. It's all because of the Lord has done. Daghan nakagibuhat nga kaayuhan ang Ginoo sa ato mga kaigsuunan. Ang kaluwasan nga iyang gi-share, iyang gihatag kanato, isa na ang atong pasalamatan, atong i-look back sa imong kinabuhi. Pila man ang edad nimo karon, imo bang na-experience how good God is sa mga previous nimo nga mga years,
previous month, previous days. Imo bang nakita unsa kamaayo ang Ginoo? Atong i-picture out sa Bible, di ba? Gikan sa Old Testament hangtod karon sa New Testament hangtod sa atong present time. Makita gyud nato mga batan-on unsa kamaayo ang Ginoo. So, the reason that we need to praise the Lord in times sa atong mga delays, it's because God is really good. Mauna siya ang gisulti sa pulong sa Ginoo and experience na sa atong mga kaigsuunan, sa atong kaigsuunan karon, sa atong mga nakauna sa ato sa pagpangalagad sa Ginoo. Og ang Bible nagtug-an gyud nga atong i-enjoy ang goodness sa Ginoo mga kaigsuunan. So mo din na siya ang reason nga maski naata sa mga delays, mga discomfort, we need to praise the Lord because it is written in the Bible that we need to give thanks in all circumstances and we need to praise the Lord for what He has done. Okay, as much as we want the best for our lives, unsa na lang ka ang Ginoo mga igsuon, mga batan-on. No? That's why sa atong mga delays, I want this Lord. No, dako gusto nato nga mao nang mahitabo diretso. Ang atong wala nato nahibaluan nga mas gusto gid na agree mas kung unsa man atong gusto sa atong, as much as we want the best for our lives, unsa na lang ang Ginoo nga maoy nagbuhat nato, nga maoy nagluwas ka nato, nga maoy naghatag sa iyahang only son to die on the cross for us to be set free, for us to have eternal life. Ingon sa John 10:10, niani ang Ginoo to give us life abundantly mga kaigsuonan, mga batan-on. Atong kalawasan abundant kaayo igsuon, kay libre gid kini. And we are so thankful about it. So, unsa may I would like to share to you why God allows delays and why we need to praise the Lord. Naay tulo ka butang akong i-share quick lang ni mga batan-on. And I want it nga ato puning ma-share sa atong self, sa atong family, maski na sa ako, it is a big help. First is that, gialaw sa Ginoo ang delay sa atong kinabuhi, sa atong mga gi-desire, na set aside siya, wala siya diretsyo, wala diretsyo na ito nadawatan ng answers. It could be your career, it could be love life nga imong gi-desire, it could be a family relationship, or anything nga imong gikinahanglan. Okay, first thing is that, nagtug-an ng Bible nga, God wants to build up our patience. Atong patience, no? Ang atong character building, God wants to build up. Kung mayingon tag patience, ang meaning gid ana is naagid ta sa waiting period, okay? So, ingon sa pulong sa Ginoo sa James 5:7, be patient, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. So, sa ang message karon mga batan-on, God wants us to be patient. God wants to build up our patience. That's why nga naapagid ang mga delays. Okay. So, ingon sa pulong sa Ginoo, God wants to build up our patience until the Lord's come. So, gialaw sa Ginoo day mga batan-on nga na ay delays para pod ma-change nato ang atoang heart. Nga naagi hapunta sa panahon nga maka-wait ta patiently sa Ginoo. Kay kamaluman gitagaan ta sa Ginoo, giallow niya nga ma-practice nato atong patient. Why? It's because para maka-ready pud ta nga dili ta magtinapulan. Magmapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod siya moabot, kay mao man gid na ang kiulatan sa mga Kristohanon, the blessed hope, no, ang second coming of the Lord Jesus. So God allows nga ang mga delay kay para ma-check, ma-counter-check na to atong self kung napabata sa waiting period of patience nga naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo nga ang ato bang paghulat na apabagi hapon ang pagpangalagad nga magmalipayon. That's why mga kaigsuonan, tanan nga mga platform karon, social media platform gigamit para ang matag Kristohanon pukawon gyud nga dili makatulog sa pagpangalagad sa Ginoo. So ing ana siya, it's because ingon pa sa pulong sa Ginoo Amos 4:12, prepare to meet thy God, di ba? So dapat mag-prepare ta. While waiting, siguro grabe na kay ato ang mga discomfort nga, Lord, I want this. Lord, I want that, di ba? Ang wala nato nasabtan, ang wala nato nahibaluan,
nga dapat daay gihapon ta nga magmatinud-anon, magmalig-on until the Lord's coming, mga kaigsunan. So that's why God build us up. God build up our patience. Okay? So mao na siya mga kaigsunan. God wants nga karon pa lang daan ang wala na tubag nga mga prayers delayed kay nga mga kuan answers, isa din na siya nga pamaagi nga i-counter check ta sa Ginoo nga malahutayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay, another thing is that ang ikaduha is our dependence to God. So, dapat makabaluta mga igsoon our confidence diha sa Ginoo. Giallow sa Ginoo nga ma-build up ang atong dependence. God allows that we are not on our own. We are serving God sa imong mga discomfort karon, sa imong mga unanswered prayers pagyud, mga delayed requests, ang imong mga gitingwa sa Ginoo, giallow na because God wants to build up our dependence. God wants nga we will trust Him, our confidence sa iya lang. Ingon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So mga kaigsunan, mga batanon, sa atong present situation karon, sa inyong mga circumstances nga inyong gi-face, remember that we need to be dependent to God. The time that we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, siya na ang nagdumala sa ato ang kinabuhi, ato nang gisubmit ang atong will, ang atong ay dili na, Ginoo na. Ang atong ay, we no longer live, but Christ lives in me. So, dapat mga kaisunan, God allows delays to build up our dependence. So, sahay basin siguro, gi-allow sa Ginoo nga, sa atong delays, ang atong perminti na to masangpit, nga ang Ginoo gyud mga igsuon. It is the Lord Jesus Christ. Ingon diri, okay, our dependence, that we are not on our own, we are not living for ourselves, we are living also for the lives of others. We are also living para sa uban. Dili ang selfishness na to nga nature. So we are living for the Lord and we are living for others. We are here mga kaigsunan, mga batandon, our dependence to God nga we need to trust the Lord nga mas mo strong atong relationship sa Ginoo, mas maduol ta diha sa presensya sa Ginoo. Ingon sa Mark 14:36, not my will but yours be done. That time mga kaigsuunan, mga batanon, that we submit our will sa Ginoo, it is not, dili na ang atong life, ang ato ang nakasenter, kundi na ang will sa Ginoo nga naagid sa Biblia. Ang pinaka-basic, ang pinaka-standard of our living is, ang ato ang map gid is ang Bible, mga kaigsuunan. Here, ingon dito, I delight to do your will, O my God, your law is within my heart. So, ang atong direction sa atong kinabuhi, dili na ang kita ang magbuot sa atong direction, dili na kita ang magmaneuver mga batanon. Our dependence to God, ang direction. Every day we will ask the Lord, the time that we submitted our will to the Lord, we will tell the Lord, we will ask the Lord, Lord, unsa man ang imong direction sa ako for today, sa akong delays, nganong wala man ni natubag, nganong wala pa man ako ni na-achieve, nga goals in life, nga success, nga unsa pa na nga imuhang gi-desire diha sa kinabuhi nganong wala pa man. God wants us to build our dependence to Him. Not our will, but God's will. Okay, another thing mga kaigsunan, so dapat nato nga mahibaluan nga ang Ginoo, God wants the best for us. Ang ikatulong nga butang is, God is a God of providence. Giallow niya ang delay because God wants the best for His children. God wants the best for us. In every aspect sa atong kinabuhi, God wants nga ang pinaka-best, the best ato. Ingon sa Ecclesiastes 3:11, naagid ang timing sa Ginoo. He make all things beautiful in His time. So, kani mga kaigsunan, balik-balik gini, mao gini ang lifeline sa mga Kristohanon. And dili ni siya out of trend. Trend gihapon ni ang Bible mga kaigsunan, mga batanon, wala gid siya na outdated. Wala siya na phase out.
Since 2,000 years ago until now, mga batan-on, wala gyud na outdated ang word of God. Ma-outdated pa atong gadget, ma-outdated pa ang atong mga fashion trends, pero ang word of God dili gyud. Fresh siya every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. Kanunay bag-o, mga batan-on, if we continue to allow God to work in our lives, perminti bag-o ang revelation sa Ginoo. And we are so excited. We need to be excited every day unsa gyud dapat, unsa ang buhaton sa Ginoo. Dapat ang kita nga mga Kristohanon karon, we need to be excited unsa ang gusto buhaton sa Ginoo sa ato every brand new day, every day unsa iyang buhaton. Ingon sa Jeremiah 29:11, praise the Lord sa atong mga delay sa kinabuhi, mga kaigsunan. It's because God wants the best for us. He has in store something best for us. Ingon sa Jeremiah 29:11, mga paborito ginato ni nga verse, for I know the plans for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. So ing ana sa tong kinabuhi, that's why gusto sa Ginoo di ay nga naay mga delays gialaw sa Ginoo. We continue to praise the Lord kay naa day siya mga provision, God's providence di ay evidence sa atong life. Ingon sa Jeremiah 29:11, ingon sa Psalmo 84:11, for the Lord is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor, favor. No good things that does He withhold from those who walk is blameless. So ingon sa Ginoo, walay good things nga iyahang ihikaw sa atoa or iyang i-withhold sa atoa if we continue to walk nga naka-glorify sa Ginoo, di ba? So no good things, tanan nga mga good things kato atong mga desire dili na ihikaw sa Ginoo, mga batan-on, if we continue to walk blameless as atubangan sa Ginoo. So that's the point. That's God's providence. Ang providence sa Ginoo, mga batan-on, grabe man gid ay kaayo, di ba? The best, if we want the best for our lives, ang Ginoo mas grabe ang iyang best, iyang mga saad sa atong kinabuhi, mga batan-on. If daghan man kaig delay sa imong kinabuhi, mga batan-on, praise God. Gusto sa Ginoo nga gialaw niya kay gusto niya nga atong isulti sa uban. Ang providence sa Ginoo, ang iyang pag-provide sa atoa, gusto niya nga atong isulti pod sa uban unsa siya kamaayo sa atong kinabuhi. That's why God wants to change us from good to better and better to best. No, gusto sa Ginoo nga mabag-o, gusto sa Ginoo nga ang unsa atong gusto sa atong kinabuhi, good pa lang to. Nya naning kamot pagita better, but God wants us nga atong good, better mahimong best. So, ing anak ka maayo, ing anak ka faithful ang atong Ginoo, mga batan-on. Ingon sa Psalmo 100, for the Lord is good and His love endures forever, His faithfulness continue through all generations. So, nasayod ta anak mga igsuon, and we thank the Lord nga ang iyaging faithfulness from generations to generation na experience na to. We are a living testimony how good God is. I know usahay nalimtan lang nato kay natabunan ta sa mga kabalakan, natabunan ta sa mga worries, natabunan ta sa atong mga desperate needs. So we are encouraged karon, mga igsuon, kung nalimtan na nato ang kamaayo, huna-huna alukbak unsa kamaayo ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, and continue to stick sa promises sa Ginoo that no good things does He withhold to those who walks katunga nag-walk sa Ginoo nga blameless in His sight. So mga kaigsunan, and we are encouraged nga ang kamaayo sa Ginoo dili lang nato tagu-taguan. That's the reason why nga naatay mga online fellowship, naatay mga prayer meetings, online prayer meetings, para nga atong masulti pod sa atong family members first, sa atong mga friends, nga unsa kamaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. God wants nga ato nang i-share, I no longer live but Christ lives in me. So yung ana, mga batan-on, so ang akong i-encourage sa inyo karon, mga batan-on, kung naaman mo karon sa period of waiting, so naay tulo ka butang nga di na to malimtan, we need to praise God
We need to praise God when delays come. It's because God wants to build our patience, ang atong pasensya mga kaigsunan until the Lord's coming. Kaya ang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, wala ta kabalo, it could be anytime. And gusto sa Ginoo nga makaplagan ta, God wants us nga until the Lord's coming, blameless ta, nagmalahutayon, nagmatinud-anon sa pagpagalagad sa Ginoo. Di ta mo undang makaigsunan, we are halfway sa atong sa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Second is that God wants us to be dependent sa iya. Dili na ang atong kaugalingon but God's will na ang mag-dominate sa atong kinabuhi. And lastly, so kabaluta nga ang Ginoo gyud na agi siya best for ourselves. So ang akong i-challenge sa ato karon, akong i-challenge sa imong mga batan-o na aman ka karon sa mga discomfort, na makakaroon sa mga desperate needs, na aman kakaroon sa mga pagpanginahanglan mga igsuon nga feel nimo walay katubagan. Ingon sa Ginoo nga as we continue to call upon the Lord, let's continue to give a request to the Lord. So I'll pray for you mga batan-on, and let's continue all together kita tanan nagwatch karon to trust the Lord. Ato na pong i-re-evaluate ang atong self kung unsa nga aspect, kung unsa man karon naabata sa patience nga nakulangan atong patience, atong dependence sa Ginoo nakulangan. Let's continue to ask the Lord's strength for God's redirection sa atong kinabuhi. And mauna siya ang message for today, and we know God wants the best for us. So I'll pray for you mga kaigsunan. I'll challenge you nga matagaan ta. I'll challenge you nga despite ani nga mga delays sa atong kinabuhi, that God will strengthen us nga in times sa atong weakness, in times sa atong discouragement, that God will strengthen us. So I'll pray for you, and God bless everyone. And I know that God got our back. Amen? So permintig yo di nato kalimtan nga ang Ginoo gyud nagpaluyo kanato. So I will pray for you mga young people. Lord, in the name of Jesus today, salamat sa imong pulong that we will continue to praise you, Lord, despite sa tanan nga mga delays sa among kinabuhi, because ikaw gyud ang nakabalo. Ikaw na kay timing. Ang imong timetable dili pareha sa among timetable. I pray that you will strengthen the young people nga mapadayunon sila sa ilang pagpangalagad nga magkalayo Ginoong Dios nga dili magluya hangtod sa imong pagbalik, na aman sila karoy mga financial needs tagbuha Ginoo, naan sila mga discomfort, ikaw ang Dios maga-comfort kanila, na aman karon sila na hassle sila Lord, na ay mga desperate needs tagbuha in Jesus name. And we claim Ginoo nga ikaw ang Dios tinuod sa among mga saad, ug ikaw ang Dios wants the best for us. Among gilift up tanan Ginoong Dios nga mga kinabuhi Ginoo, na aman maka-join diri nga adults, young people, na may uban nga mga lain-lain nga walks in life nga ilang na experience. I pray nga ikaw ang Dios, let your Holy Spirit illumine their mind. Ikaw ang Holy Spirit magapanglihok, magapamuhat sa ilang kinabuhi. Let it be that the lives of these young people will bring glory to your name, that they can reach out other young people, Lord, nga ilang madala sa imong tiilan, nga magmapadayonon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kamaayo that we can continue to serve the Lord nga King over our lives, ang Dios nga dako kay plano sa among kinabuhi. We love you, Lord. We give you glory sa tanan. Ay maski na akong giampo that you will continue to bless the young people ministry, Youth Alive Ministry sa AG Balulang. More souls Ginoo nga makaplagan, nga mga lagad mo balik diha sa imong tiilan. Dalaygon ka, we lift you up in our praises in Jesus name. Amen. So God bless everyone, and despite the delays, continue to praise the Lord. God has so much good things in store for you mga kaigsunan, mga batan-on. And God bless everyone. Magkita-kita ta mga kaigsunan. Pag mawala na ning COVID, mag-fellowship ta sa church. Kung naapa maghapon ning COVID mga kaigsunan, mag-online fellowship ta. And God bless everyone, and have a happy Sunday everyone.